Guys, binawi niya in the morning. Look, ito yung mga market ko, mga ganyan. Ito kaya yung pinakamura. Hindi ako sure, guys. Oh my gosh. Super sarap. So better if meron kayong sariling currency nila. Guys, I just created a problem. So yun guys, share ko sa inyo. Meron ako mga epic fail moments today, di ba? Hi guys, it's our first morning here in Budapest. And di ba, gabi na tayo dumating kagabi. Tapos sabi ko medyo nakukulangan ako sa nakikita ko sa Budapest. Guys, binawi niya in the morning. Look. At kung ano yung nakikita ko, this is our hostel lang sa likod ko. Oh my god, Novotel na pala tong harap namin. Novotel yan. Oh my god. It's beautiful talaga during the day. Look. What? No, mas maganda talaga siya sa umaga. Kahit sa ibang mga European countries, mas gusto ko siya sa umaga kasi nakikita mo yung details ng kanilang mga structures, the architecture, yung facade ng kanilang buildings. Oh my god. And i-quick room tour. Ay, hindi ko na kayo maro-room tour. Pwedeng i-quick ano ko na lang kayo sa hostel namin. Although napakita ko na naman siya kahapon. Netizen Hybrid Hostel or sa Klok Netizen Budapest Center yan siya. Let's go. Guys. Okay. Yung lobby. Tapos we have a common area dito. Ayan. Di ba? Ma-cutesy siya. Merong bar doon. Yan, pwede kang kumain dyan. Kagabi kumain ako dito. Bumili lang ako ng pagkain sa supermarket. And then you can eat here. Look. Look. We also have a kitchen. Pakita ko sa inyo yung kitchen. Yan, meron mga libreng ganyan. Plato, mangkok, baso. Yan. Charan! Pwede kang kutsara. Pwede kang kumain actually dito. Hugasan mo na lang yung utensils before you use it. And then, and after you use it also, mayroong initan ng tubig, toaster. Ayan. Nag-init din ako dyan sa microwave. Paano may libreng water? Love it. May 3 ref. Di mo kaya. May co-working space pero I'm not sure kung makakapasok tayo. No food and drinks. Oh, nasaan? Nasa itaas? Ha? What? Ang ganda! Meron palang co-working space dito sa 2nd floor, guys. Hindi ko ito napuntahan kagabi. Ayan o, so merong mga, ayun, may nagtatrabaho nga doon. Meron siyang laptop, may bag, may saksakan. Wow! Ay, may natutulog. Sorry naman, te. Naingay ko. Wow! Tapos sabi ko, guys, di ba mga 400 pesos siya per night? Hindi pala, chinek ko yung booking ko. 700 plus lang yung binayaran ko for 2 nights. So, 340, 350 pesos per night. In Europe, guys. Ito yung pinakamura ko na hostel, guys. In Budapest. Ganda, no? So, if you want to also book this, you can, or other hotels in your travels, you can always book that on Klok and use my discount code, Marvin Samako Klok. Let's go! Pero hostel lang to, guys. Naka-bunk bed lang. Kung may mga kasama ako sa room. I'm not sure kung meron silang mga parang private room. You can check. You can check naman if you're booked. If mag-book kayo kung meron silang mga private rooms. Muntik na akong mahulog sa hagdan sa kakablog niya. Sa kablog mo yan. Kinabahan ako. Yung kaluluwa ko lumabas sa katawan ko. Guys, diba yan yung hostel namin? Sa baba lang pala meron ding cafe, no? Pwede kayo mag-cafe-cafe. So guys, marami tayong itinerary for today. But then, tinamad akong gumising ng maaga. Please forgive me, guys. Kasi this is our, anong day na ba ngayon? January 20. December 30 tayo. 22 days na tayo dito sa Europe. So, alam mo, everyday ka may itinerary, everyday ka naglalakad. Pero medyo, sabi ko parang gusto ko mag-rest today. Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung nagawa kong itinerary. But I'm not sure ko na, sige, go lang, daan mo na. I'm not sure if mapupuntahan natin siya lahat. So, dapat magbe-breakfast tayo sa Market Hall, Vaxi Street, Gellert Hill, Andrassy Avenue, Shopping District, tas Hero Square. Tas yung magre-relax tayo sa thermal bath. Ayan, no. Citadel for sunset, Jewish Quarter, and Ruin Bar. But then, I realized
parang if ever kasi ganito yung ginagawa ko, like sinusunod ko siya ng marami, parang feeling ko ano na lang ako, like lakad, parang hindi ko na siya like super na-enjoy. So sabi ko, parang gusto ko mag-focus lang sa few. Pwedeng doon muna tayo sa shopping. Kasi di ba parang mura yung Budapest, mura yung hotel, mura yung grocery. Iniisip ko, hala baka mura din yung mga shopping nila. So pwedeng yun muna yung unahin natin, Andresi Avenue, Shopping Street. And then depende sa oras natin kung ano yung mga makakayanan natin for today, okay? But you can screenshot na lang my itinerary if you have more time and you really want to go through all of these. Then pwede nyo siyang gawing guide, no? Eh no, sa harap din ng hotel namin meron ng Europeum Shopping Center. Ay, pasok na tayo dyan. Ayan, may mga tram din sila dito, guys. Budapest. Grabe yung fog today, no? Ano ngayon? Oh, zero ulit, guys. 0 degrees. Sasakit na naman yung tenga ko dito. Ay, hindi ko na naman nadala yung ganong ko. Minsan kasi nakakatulong yung sa leeg, pero mahaba naman ito, mahaba. Ganun. Ay, dapat yung beanie dinala ko. Beanie, Marvin. Yung beanie ko yung parang ganun. Pumasok ko dito guys sa parang wala naman masyadong ganap. Wala masyadong yung mga gusto kong brands na natin, gusto kong tingnan. Parang more on mga kung ano-ano lang na mga pambahay ganyan. Ang ganda dito, look. Oh, 'di ba? Na-redeem yun ni Budapest yung ano, hinahanap kong ganda kagabi. So, before tayo mag-shopping, pwede kumain lang ako. 11:20 na kasi. So, lakad tayo papuntang Central Market Hall. I think may mga pagkain doon. It's a 24 minutes from where I am. Pero sige, lakarin natin. I think malapit na to doon sa isang shopping street na nakita ko kagabi. Doon sa malapit sa may Danube River. Or River ba? Oh, Danube River. Cute ng Budapest. Actually guys, meron tayong 24 hours na metro pass, no? Valid siya sa mga metro lines and some buses. Sa tram, I'm not sure kung valid siya sa tram. Pero I just prefer to walk. Oo, alam ko meron tayong 24 hour na pass, pero siguro kapag super pagod na lang talaga ako at hindi ko na kaya mag-train, that's when I'm gonna use it. Pero I just prefer to walk. Mga 360 pesos lang naman siya. But you can avail of that. For example, marami kayong itinerary and gusto niyo talaga mabilis na pacing, take advantage of that 24-hour pass, no? Pero mas gusto ko lang to, slow pace lang ako, B. Yan, ang cutesy din ng Prague, no? Ano lang din siya, chill lang, hayahay lang, oh. So, pwede kang kumain kayo sa mga ganyan. May ano pa sila pa, dome si Mayor, no? Kasi parang gusto ko kumain ng beef goulash na as in fresh. Kasi yung nakain ko kasi kagabi na beef goulash, 'di ba sa supermarket ko siya nabili. So ininit ko lang. Although masarap naman, pero gusto ko yung as in super fresh lang. Freshly cooked, ganun. Sana meron sa market. Kasi yun daw yung sikat nilang pagkain dito sa Hungary or sa Budapest, no guys. If hindi nyo napanood yung last na vlog, so merong Buda side and merong Pest side, pero na-unify na silang dalawang city, so naging Budapest na sila. Merong bridge na nagko-connect sa kanilang dalawa, yung chain bridge, yung pinuntahan natin kagabi, and then yung river naman na nagdi-divide sa kanilang dalawa, that's the Danube River. Tapos ang hotel ko is located here sa Pest side. Pest is yung patag na side, Buda is more of the hilly, mountainous side, no? Pero sa Buda side nandun yung mga Buda Castle, yung more on mga historic landmarks. Sa Pest side naman more on the city side, city areas. Sobrang lamig ng panahon, no? Parang lagi na lang siyang ganong 0, 1, 2, negative 1, negative 2. Parang lagi kang nasa loob ng ref. My sipon is giving. Pero nagpa-vitamin C pa rin naman ako lagi. Pero yung sipon ko minsan tumutulo na siya sa sobrang lamig. Yan guys, yung Budapest. Makit din siya, no? Ganda.
Budapest. As we've arrived na sa Central Market Hall, no? Ay, may Aldi. Yan. Sikat din daw yan na grocery store. Pero explore muna natin yung market. Pansin nyo sa bawat lugar na pinupuntahan natin, merong market, no? At lagi natin pinupuntahan yung market nila. Parang it's also a good way to, to have a glimpse of, yung food nila, yung kultura nila. Cheese. Ano yan? Tokaji? 3.5 forint. Mga wine ba yan? Ay, ang galing. Ano yan? Parang mga bees? Ay, ano yan? Ipis? Ay, hindi. Ano ba yan? Ah, chili. Dried na chili pala, guys. Ayan, no. Ayan, may mga ham-ham sila doon. Guys, meron silang mga ham dito. Ay, di ba sikat yung Hungarian sausage? Nasaan kaya dito yung Hungarian sausage? Ang laki niyan. Ayun, different hams. Ano naman dito? Ayan. Ang kilo ba yan? Turkey. Ay, tayo merong tocino, sila merong tacchino. No? Ang taba. No? Ah, ang laki. Pag yung mga ganyan-ganyang karne, tapos mga hamonado, ganun, medyo Spain yung naiisip ko, no? Parang ganun din sila sa market nila, no? Ayun, ano naman dito? Quetzal. Mga tinapay naman. Ay, parang yun yung kinain ko kagabi. Yung parang beans. Ayun guys, 690. Yung market nila guys, covered. Hindi siya kagaya ng sa Slovenia, no? Na parang open market as well as sa Croatia, no? Open market din. Sa kanila covered naman. Malawak din yung market nila. Ito yung mga market ko, mga ganyan. Mga ganun yung market ko. Ang cute, no? Ay, huwag na tayo kumain. Parang busog na ako. Ito guys yung mga karne nila. Ayun, no? Chicken breast. 2.4 lang per kilo, mga 350 pesos. Huy, ang ganda, pwede ako sa chicken breast. Guys, 350 lang yung chicken breast. Pag bumibili ako sa mga supermarket, nung dati nagda-diet ako, nag-chicken breast ako, mga ganun din 300 plus per kilo din. Very Philippines. Ang mura ng Budapest. Ito kaya yung pinakamura. Hindi ako sure guys, comment down below sa mga nakapag-Europe na maraming napuntahan. Do you think Budapest is the cheapest? Or maybe one of the cheapest, no? Guys, yung blueberry nila, ang mura ng kilo, 1,200 forint or mga 175 pesos. Ganyan na kadami, oh. Oh my God. Dito sa Central Market nila, guys, yung mga binibenta talaga nila more on mga fresh fruits, meat, para siyang palengke. Market, Booplox, market nga. Market, hindi palengke. Iniisip ko kasi parang pwede kang kumain ng mga something, kagaya yung mga market sa Spain na meron mga tapa, yung mga kung ano-ano, diba? So yun yung in-expect ko. But more on parang palengke talaga dito, na parang bibili ka ng mga karne, lulutuin mo, prutas, gano'n. So sabi ko, okay, mag-search na nga lang ako ng restaurant na malapit dito. So nag-search ako, nag-search ako where to eat in Budapest near me. Ito yung lumabas. Sakto ito yung gusto kong kainin. Goulash and Langosh Bar. Mas ang daming reviews, 18,189, 4.6. Tara, puntaan natin. Sinerch ko na siya, actually it's just 11-minute walk. Ayan.
11 minutes lang naman ang lakad. So, lakarin muna natin. Guys, ganyan lang yung vibe ng Budapest. Chill vibe lang din siya. Kaso sobrang lamig ng panahon. Ay, may ref magnet. Magkano yung ref magnet? Ayan, 1 euro lang. Mura lang yung ref magnet nila, guys. 1 euro lang. So, sige. Bibili tayo ng ref magnet later. Euro ba yun? Oo, 1E eh. Dito sa Budapest, di ba meron silang sariling currency, yung Hungarian forint. Pero some establishments, kagaya ng ramen shop na nakita natin kagabi, di ba meron silang euro equivalent. Some establishments accept euro, pero most hindi. So better if meron kayong sariling currency nila. But ako, I just use my card talaga. Card lang ako dito kasi wala akong cash ng forint. May euro pa ako natitira na konti, pero nagka-card na lang ako. So far naman, lahat naman ng pinagbibilhan ko is nag-accept ng card. So, ay, ang ganda dito. Oh. Ay, cute. Picture ako dito. Wait lang. Ang ganda ng area na to. Ay, ang cute. Guys, Budapest. Oh, pak. Ang cute ng area na to. Nakatingin si kuya. And guys, I found the restaurant Goulash and Langush Bar. Let's check their menu kung affordability ba. So ang goulash nila is mga, magkano yun? 4,990. Yan guys, medyo on the pricier side, no? 700 plus pesos yung ganito. Pero baka marami naman. Sige na nga, i-push na natin. Kasi doon sa supermarket, no, sa Lidl, yung isang ganun na beef goulash, magkano lang yun, mga 150 pesos, 200 pesos, no? Dito 700. Ang laki ng minahal niya, pero sige, ito lang naman yung ating pinakamahal na kakainin dito sa Budapest. At yun kasi yung kanilang signature dish. So we have to try that. Let's go. So ito guys, yung menu nila. Ito pala, yung nakita pala natin, beef goulash soup pa lang yun. Ay, magkaiba pa ba ito? Bork sa beef goulash. Beef and sour cream. Ay, ito may plus traditional sourdough bread. 990 FT lang. Maybe yun na lang, no? Goulash plus bread. So guys, ito dumating na yung beef goulash, no? So, tignan natin. Ayan. At least freshly cooked siya, no? Ayan. So may beef, merong carrots, may patatas, and of course yung soup, no? Ayan. Ayan, bumili ako ng pasta. Sorry lang. Pasta na lang yung carbs ko. Kasi may mga bread sila dun, pero parang feeling ko ang lalaki ng bread nila. Sabi ko magpasta na nga lang ako. Pero ang laki pa rin pala ng serving, oh. Daming cheese. Diyos ko, bawal nga ako. Yan, daming karne na. Nagugutom na kayo. Let's go. Okay, let's try the buko pala. Sorry naman. Let's try the beef goulash soup first. Mas better nga to kasi parang freshly cooked talaga siya. Kahapon kasi ininit ko lang nun. Kasi hindi pa super init nung pagkakainit ko kagabi. Pero parang nga talaga siyang kaldereta ba yung lutong ganito? Menudo? Parang ganun. Basta gawin mo lang siyang mas hindi concentrated, mas diluted, no? Na parang mas masabaw siya. Ayan. Yung sa atin kasi yung ulam natin, di ba, pag mga kaldereta or menudo, parang wala masyadong sabaw. More on, parang sarsya lang siya. Ito naman may sabaw. Let's try the beef naman. Yeah. Patatas. Of course, this mas masarap to kaysa kagabi kasi nga mas mainit siya. But if I'm being honest, yung lasa niya hindi ka ganun nagkakalayo eh. Parang almost same lang ng lasa ng kinain ko kagabi.
considering the price dun sa supermarket, no, super mura lang yun. Kasi ito pa nga 700 plus, no? Doon mga 150 or 200 pesos lang. I think yung lasa, hindi siya nagkakalayo. So, for example, if magtitipid kayo, kahit yung sa supermarket, mahahappy na kayo doon. Kasi almost same lang talaga. Pero yung mga waiter nakatingin sa akin, so, kailangan dapat yung action ko medyo gawin ko lang OA, ha? Oh my gosh. Super sarap. Super good, guys. Kasi may dalawang waiter sa gilid ko, ha? Oh my gosh. Ganun, dapat medyo OA ka lang. Pero sa totoo, ang kalasa lang siya nung kinain ko kagabi. Let's proceed with the pasta. So ito, pasta siya na marami siyang mga beef ba yan? Or parang giniling na karne. Pero super dami ng cheese. Sige nga. Ang lasa niya. Ano yun? Wait lang, one more. Para may konting asim, no? Pasta siya na ang lasa niya is more on the medyo may konting asim na side. I'm not sure if may lemon to or what. Diba kasi ang pasta natin sa Philippines pag spaghetti medyo on the sweeter side. Sa Italy naman yung carbonara nila more on the salty na may ham. Ito naman more on the may asim side. Tapos maraming cheese, no? So, ganun yung lasa niya. Ay, mozzarella cheese pala. Gawin ko lang ding OA ng konti, ha, kasi may nakatingin nga. So, dapat sobrang nasarapan ako. Wait lang, ha. In 3, 2, 1. Ganon. Wait lang. Kainin ko lang to, guys, ha. Ubusin ko lang to, and then later we'll continue to explore. Hey guys, katapos lang natin kumain sa Goulash and Langush Bar. To be honest, it was just okay, no? It was just okay. Hindi naman pangit yung lasa, pero for me, wala siyang something na wow. Walang wow factor na parang ang sarap, walang ganon. Parang it was okay, hindi pangit yung lasa. It was just okay, no? And alam ko na kung bakit meron silang 18,000 reviews na mataas. Parang after the meal, parang tatanungin ka nila na okay lang ba mag-review ka? Bibigyan ka namin ng, if magbibigay ka ng 5 stars, bibigyan ka namin ng 1 free shot ng drinks. Tapos parang I was caught off guard kasi nahiya naman ako. Sabi ko, sure, sige. So I also reviewed like 5 star for a free shot of I don't know ano yun. So kaya mataas yung reviews nila at meron silang 18,000. But for me, I have to be very honest, it was just okay. It was just okay. Parang siguro wala siyang, for example, nung sa Spain, di ba, pagkakain ko ng carbonara na ang sarap, or pagkakain ko ng gelato sa may Venice na may ganun, may sipa. Yun parang nasaan, hinahanap ko yung parang wait, baka meron, wala. Parang all throughout, it was just okay, ha? So my total bill was 12,145 foreign. Baka may kasama pa kasing service charge, no? So ang total na nasa mga 1,774 pesos. For me, mas gusto ko pa yung meal ko kagabi. mas gusto ko pa yung meal ko kagabi na nag-ano lang ako, yung supermarket, tapos may kanin pa na with beef goulash soup, and then meron pa akong tinapay. Tapos mga 370 pesos lang, no? Ito 1,007. But it's okay, di ba? We have to experience nandito tayo sa city na to, and we have to experience sometimes the restaurants. Pero hindi lahat ng mahal masarap. Napatunayan ko din yan sa Japan, guys, yung mga steak sa Japan. Hindi porket mahal, masarap. Kasi nung kumain kami ni Erwin, if you know Erwin from Kobe, yung in-order ko yung pinakamahal kasi sabi ko, I want the pinakamasarap. Tapos yung kay Erwin, yung in-order na yung mas lesser mahal. Tapos nagtikiman kami guys ng beef ng pagkain. Baka kung anong iniisip yung tikiman. Nagtikiman kami.
mas masarap yung kanya. Mas mura yung kanya. Mas masarap. Tapos yung sa akin, ala, bakit ganun? No? So, hindi lahat ng mahal, masarap. If you're traveling, tapos iniisip nyo na required kayo lagi mag-restaurant, mahal-mahal lagi. Not necessarily. Minsan yung mga simpleng bagay, mga simpleng pagkain, mas masarap. Mas masarap pa, guys. Bili na nga muna tayo ng ref magnet, guys. Baka makalimutan ko na naman. Ay, ang cute ito. Budapest. Ay, shucks. Budapest. Tapos nandito yung ano. Parang gusto ko to. No? Nandyan yung ano, Parliament Building. Sige, bilhin ko to. Magkano kaya to? Excuse me. How much? 1,200, 3 euro. Ah. 3 euros. 3 euros? Igen. Okay. 3 euros, mga 6. Okay, Okay, not bad. Sige. So guys, 3 euros. Tapos cash lang daw. Wala daw silang card. So buti nilang may euros pa ako. Pero based kasi sa mga nababasa ko, if euros yung gagamitin mo dito, parang mas logi ka. Mas okay talaga kung yung kanilang currency. Kasi wala kasi ako nung currency nila. Euro lang yung meron ako. So, pwede na rin. 3 euros, not bad naman. 3 times 6, 180 pesos. So guys, 20-minute walk. Makapupuntahan natin yung Andrassy Avenue. Yun naman yung shopping street dito sa Budapest. Check lang natin kung parang affordable ba dito yung mga damit nila. Kasi medyo affordable yung hotel ko eh. Sa hotel talaga ako nag-base, no. Sa lahat kasi ng Europe ko, yung hotel, itong Budapest yung pinakamura. So sabi ko, baka mura din sa shopping. Check natin kung mura yung mga shoppingan doon. Maglalakad lang ako ng 20 minutes, guys. Itatago ko lang yung camera ko kasi 0 degrees siya. Yung kamay ko nga parang naninigas na, no. Paano pa kaya yung camera ko? Okay ka lang ba? Or masyado ka lang pagod na pagod dyan. No, itatago ko lang muna siya sa bulsa ko para mainita naman siya. Kawawa naman din kasi itong camera ko. Lagi na lang siyang nilalamig. Ay, may bridge din dito. Ano ba yan? Marami namang bridge dito sa Budapest na nagko-connect pala sa Buda tsaka sa Pest. May church. Okay, so may observation lang ako dito sa Budapest. No? Every time naglalakad ako, merong mga biglang nalapit sa'yo. Tas iPhone. May nakabox pa na iPhone. Parang nagbebenta yata sila. Pero hindi ko na lang sila ini-entertain or don't ever touch na lang yung iPhone nila kasi baka if for example hawakan mo yun tas parang ano ka na, parang ifo-force ka na nilang bilhin, parang ganun, no. I'm not sure if it's a scam or parang talagang nagbebenta naman sila, pero medyo nawi-weirdohan lang ako yung parang bigla silang lalapit sa'yo tas may iPhone sila sa bulsa na nakabox tas iPhone, igaganon nila, ilalapit nila sa iPhone, pero ako parang di ko hinahawakan or gumaganon lang ako, like don't engage na lang. Pero cutesy ang Budapest, no? Ayan, no? Okay din maglakad-lakad, guys. Ay, may Zara. Punta nga tayo sa Zara, oh. Pasok tayo sa Zara nila kung affordable. So, guys, nasa Zara na tayo. Tignan natin kung magkano to. Ay, mahal. 52. Mga 7,000. Mga 7,000 plus, guys. 7,700. Yan. Ay, ito cutesy din. Itong blue. Kan? 49. Mga 7,000 din yata yan. Pero maganda ito. Mga pambabae. Ito, ang ganda nito. Magkano to? 35. Ayan, 35,995. Mas mura to. Ang gwapo rin nung ano, nung taga Zara. So yun guys, ito pang lalaki, parang ganda nito. Ano lang, 25,995. Kinonvert ko mga around 37. Parang maganda to. 37. Wala guys, marami silang nakasilo. 9,995 for rent na lang. Mga 1,415. Ang daming jackets. Yeah, it's your sign, Marvin. Charing. Wala, ang ganda nito. Aestheticness. Ang ganda nito. Oh, 1,500 lang.
Hala! Na-excite ako para makakabili ako. Paano ko kaya ito magkakasyahin sa luggage ko? Ate, ang lakas maka Daniel Padilla. Char, 1.5 lang. Ito guys, cutesy din, 1.4 lang. Guys, magsusukat tayo ng mga damit ng lahat na naka-sale to, no? Lahat ng mga around 1.4, 1.5 pesos. Guys, yung mga ganito nila para mga waffle polo, 7,995, foreign lang, mga 1,000 pesos lang to, 1,1, no? Nung nagtitingin ako nito sa Pilipinas, mga 2,500 to 2,500, 3K, no? 1K lang dito guys. Bilhin nyo na. Bibili ba tayo? Para magkaroon lang tayo ng Zara na damit. Dito kasi sa Europe, di ba, normal lang yung Zara. Pero pag uwi ka kasi sa Pilipinas, naka-Zara ka, parang, anong damit mo? Ano lang naman, like, naiya ako. Pero Zara, ganun ka lang. Guys, gusto ko rin to help. Parang lahat ng sinusukat ko gusto ko. 1.5 lang din to guys, 1.4. Di ba, parang kakaiba kasi siya, may mga ganito na design. Oh. What do you think? Oh my gosh, parang lahat ng sinusukat ko gusto ko. Guys, I just created a problem. Dami kong nabili. At wala akong luggage. Ano bang naisipan ko? Ba't bumili ako? Guys, 4 na jacket tsaka isang pabango yung binili ko. Alam mo yung siksik na ngayon luggage ko, parang sabi ko, ano ba yan, puputok na yung luggage. Saan ko ito ilalagay? Hindi ko rin alam kung saan ko ito ilalagay guys. Ba't ko ito binili? Ang mura kasi, tas ang gaganda ng mga jacket, mga stylish. Yung parang pag sinuod mo siya sa Pilipinas, parang, oh wow, influencer. Na mga ganong level. Tsaka 1.5 each nga lang siya guys. 1,500 pesos each. So 4 yung nabili ko, worth 6,000 pesos sila lahat. So bumili ako ng pabango worth 1,000, mga around 7,000, no. Tapos I still use my GCash Visa card. Yes guys, debit card tayo para wala na tayong utang. Para after ng trip natin, wala na akong iniisip na, shucks, hindi ko pa pala nabayaran to. So nag-debit card na lang ako. And then ayun nga, nag-text na si GCash, around mga 7,025 pesos lahat. Oh my gosh. Natutuwa ako kasi marami akong bagong jacket, pero iniisip ko, saan ko ito ilalagay? Paano ko ito bibitbitin sa iba't ibang bansa? Pero ma-ROI ko na to. Ala, may Pull&Bear. Ano ba? May H&M. Huy! Ano ba? May Pull&Bear din dun. Paano ko kaya ito ipagkakasya? Bahala na mamaya guys. Gagamitin ko yung mga, may dala ko yung pambomba, yung parang may plastic lang tapos binobomba, yung hinihigop yung hangin. Ito-try ko na ibomba sila lahat. Kaso kahit ganun, hindi pa rin sila kakasya. I don't know kung paano ko. Isusuot ko na lang ito lahat. Maninipis yung iba dito. Maninipis yung iba. For example, pag pauwi na ako ng Pilipinas, maraming layer na lang. May manipis na jacket, a little nipis, meron makapal na jacket, merong isang jacket, meron pang winter jacket, tas meron ka pang lahat na ng layer. Ilagay mo lang. Gusto kong pumasok sa Pull&Bear, pero baka mabudol na naman ako. Nakakabudol kasi sa Zara eh. Sige, maghanap pa tayo ng problema, go. And guys, parang yung area pala na to is yung shopping district nila, no. So may Pull&Bear, may Bershka din dun. Oh my gosh. Guys, Bershka, our favorite in Spain, di ba? Sige, pasukin natin yan lahat. Guys, nasa Pull&Bear tayo. 3,995 lang. Mga 590 ganon. Yung mga jacket nila, 590 pesos.
Ano ba dito sa Europe? Pamurahan ba? Oh, may ganyan-ganyan pa oh. 500 lang to. I need a second luggage. Kaso ayoko. Ang hirap magbitbit ng maraming luggage, guys. Akala nyo lang nakakatuwa. Ay, ang ganda nito oh. 500 lang. Oh, ay ito 899 franc. 8 francs tuloy. 899 foreign. Pero hindi pa rin mahal. 1,000. Ganun. 1,000 plus lang to, guys. Ang mura. Oo, ang mura. Oh my God. Ano ba yan? Bakit parang nabobudol na naman ako? Guys. Yung mga bumibili talaga yung ano eh. No? Parang yung main attraction dito sa Pull&Bear, yung mga bumibili. No? Ang popogi. So basically, meron naman silang area na pricier din on this side. Pero yung may mga naka-sale doon, yung mga naka-red na sale. Super sale din talaga. Yung mga dito medyo new arrival siguro, so medyo pricey. Pero pag nandun sa may pinto, super sale guys. Meron mga 500 plus pesos lang silang jacket. Guys, hindi ako masyadong nabudol ni Pull&Bear, no. So ano ko naman yung tokso. Yung kay Zara talaga. Pero maganda to kasi pag nasa Pilipinas ka, tapos naka Zara ka, tapos kasama mo yung mga friends na, yung mga kaibigan mo na medyo mahilig sa brand, no. Yayabangan mo sila. Parang for example, suotin mo to, tapos sabihin mo, saan mo nabili yan? Sabi, ay, ito ano lang actually pinapambahay ko nga lang to. Kasi sa Zara lang naman kasi yan eh. Kasi gusto mo sa'yo na lang, gusto mo? Kasi actually medyo nagsasawa na rin ako sa mga alam mo yun, lagi ko na lang sinusuot yan na araw-araw. Dapat ganyan ha. Yung kahit alam mong 4 lang yung Zara mo, pero pag may mga friends kang medyo brand conscious, i-ano mo, kunyari parang pinapambahay mo lang yun. Yung 4 na yun, ini-stretch mo siya ng 1 week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hindi joke. Pasok na tayo sa Bershka. Guys, pasok tayo sa Bershka. Let's go. So, lalaban. Magkano to? Ay, 19. Medyo mahal. 19,995 foreign. Dapat mga 4 digits lang. Ayan, 5595 for rent ito. So guys, sa Bershka yung mga jacket nila 10,995 lang oh, mga 1,600 lang to. Mga 1,700 ganun. Ayan oh. So yun guys, hindi rin ako masyado nabudol sa Bershka. I think nga kasi marami na akong napabili, so parang yung utak ko, ay tama na, wala ka na talagang paglalagyan sa bag mo. Iuwi ko lang guys kasi medyo napunit. Papel lang kasi tong Zara bag nila. So medyo napunit ng slide, baka biglang mapunit to sa daan. So iuwi ko na lang, tapos ibobomba ko na muna no. Sakto hapon ngayon, wala masyadong natutulog dun sa hostel. Ibobomba ko na kasi nakakahiya kung mamayang gabi ako magbomba tapos parang marami nang natutulog, di ba? Medyo maingay kasi yung panghigop ng hangin, di ba? Medyo nag-create kasi ng sound yun eh. So ibobomba ko na ngayon para ilatag ko na sa bag ko at malaman ko na kung kakasya ba siya, ano yung mga bibitbitin ko, at ano yung mga ido-double kong isusuot para may ano natin siya. Ha, maglalakad lang ako guys, but yeah, yung shopping area niya, no? Cutesy. Nagbini na ako kasi malamig. Lahat nga parang may mga nakaganon na sila din sa lieg. Mga nakabini na rin yung tao, no? Super lamig, hindi ko na kinakain yung lamig. Guys, ang iniisip ko dapat mag-ano tayo, parang hot spring thermal bath. Kaso ang bilis gumabi. Mukha lang maliwanag pero mukha nang madilim dito sa ano. 3:48 pa lang pero parang ang gloomy na masyado. So, iniisip ko kung pupunta pa ba tayo sa thermal bath or pupunta na lang ako sa Buddha Castle. Kasi kahapon dapat yung Buddha Castle hindi ko napuntahan. Marami pa ako nasa itinerary ko pero more on mga street lang naman siya. Which I think nadaanan ko na kanina kasi di ba parang lakad ako ng lakad tapos may mga magagandang street. Parang yun na yung Vassis Street.
thermal bath. Tas may mga ano lang, Jewish quarter. Hindi ko na mapupuntahan yung Jewish quarter. And then mga bars. Mga bars lang naman to na may mga magandang view ng Budapest. Siguro gawin ko na lang itong mga hindi ko nagawa ng mga bars. Pag bumalik tayo dito na medyo mas marami tayong time and mas relax lang tayo. So doon tayo magpunta-punta sa mga cafes, mga bars. Siguro together with friends or families, di ba? Why not? Ngayon siguro doon na lang tayo sa very touristy, yung Buda Castle. So lakarin natin papunta sa Buda side. Nasa Pest side kasi ako ngayon eh. Pero sayang yung thermal bath. Parang yun pa naman yung nilook forward ko dito yung mag thermal bath. Inuna kasing shopping. Speaking of shopping, yung mga pinamili ko, hindi ko alam paano nagkasya. Siniksik ko na lang talaga sa maleta ko. Tapos sabi ko, please magkasya kayong lahat. Natin ko na lang siya lahat. Tapos nagkasya naman. Kasi pag buksan ko yun, may hirapan na naman ako isara. Kasi sobrang punong-puno niya talaga. But at least, na ipasok natin siya sa maleta. Ang lamig today. Actually, even kagabi naman malamig. Tinitiis ko lang. Diba yung tainga ko nga, parang feeling ko nung nasagi ko siya, parang nahulog siya sa sa floor. ganong level ng lamig. Tapos, kita nyo diba? Masyadong malamig. Okay, so bukas pala guys, alis tayo. Pupunta na naman tayo sa ibang bansa. We are going to Secret. Abangan niyo bukas. Pero sige, I will be very honest. When I was planning for this trip, meron talaga akong mga bias. Tinatawag na bias. Yung parang feeling ko yun yung mga dream kong puntahan. Pinakauna talaga Switzerland. Yun talaga yung pinaka gusto kong puntahan. Next is Amsterdam, which is pupuntahan natin in the next few days. And then isa sa mga bias ko is Prague. Hindi ko alam, pero pag nakikita ko sa mga videos, parang sabi ko, ang ganda ng Prague. So that's also pupuntahan natin in the next few days. And then isa sa mga bias ko is Austria, Vienna, Austria, which is pupuntahan din natin in the next few days, di ba? So yun yung top 4 ko yata na bias. And then ano yung isa pa? Maybe Spain. Spain yung number 5. Parang yun yung mga top 5 kong when I was planning for this Euro trip. Yung 5 na yun talaga yung gusto kong puntahan. Alam mo yung mapuntahan ko, hindi ko na mapuntahan yung iba. Basta itong 5 to, ito yung mga non-negotiables ko. Ito yung mga bias ko. So, Switzerland, napuntahan na natin. Amsterdam, hindi pa. Prague, hindi pa. Vienna, Austria, hindi pa. And then Spain, tapos na. Tapos itong Budapest, runners up ko to. Siguro mga pang 6, pang 7. Budapest, medyo nilook forward ko rin itong Budapest. Pero yung isa sa mga biggest surprise ko talaga na hindi ko in-expect, very low lang yung expectations ko, Slovenia guys. Slovenia parang biglang wala to sa mga favorites ko. Tapos biglang ang ganda. Paris also, Paris mas nagandahan ako sa kanya kesa sa in-expect ko. Italy naman, food talaga. Pag Italy, yung food talaga yung nangunguna sa akin pag naisip ko Italy, food. Though yung Rome, medyo nagustuhan ko rin yung lakad-lakad ko doon. Pero yung food talaga no, Italy food siya. So yun yung ating mga observations. Wait, i-appreciate na natin yung beauty ng Budapest habang may araw pa. Kasi parang paggabi na, mas nagugustuhan ko talaga siya pag maganito pa. Kasi pag gabi na parang madilim na siya, hindi mo na masyadong makita yung structure niya, no? So yeah, appreciate na natin, go. Tingnan yung architecture nila, no? Sobrang ganda. Tapos may, hindi ko lang kung kino-construct or renovate. Tapos parang yung itsura same pa din, no? Ganun pa rin yung itsura. Parang dito yata sa Europe, for example, kapag mag-construct ka ng building, dapat hindi siya like super modern, no? Kasi parang maintained nila, no? Maintained nila na dapat ganun yung itsura, medyo gothic, no? Gothic, tapos parang more on old na medyo social, classy, no? Ganun. So kapag magtatayo kaya ng building dito, baka kailangan ng approval kung ano yung design mo, no? Hindi yung parang bigla-bigla ka na lang magtatayo ng building na out of this world. Kasi parang masisira mo yung nila. No, masisira mo yung structure or yung parang cohesiveness ba na dapat lahat ganun.
Ang ganda. Huh? Cute rin si Budapest. Ay! So yun guys, tatawid tayo dun sa Buda side, no? Ito na yung Danube River. Ayun yung chain bridge. Nandiyan tayo kagabi sa bridge na yan. This one. That's the chain bridge. So again, this is the Pest side and that's the Buda side. Pupunta tayo sa Buda kasi punta tayo sa Buda Castle. Dito naman tayo sa bridge na to para daanan din natin. Kahapon dun tayo dumaan sa chain bridge. Yung very sikat na bridge. But this time, dito tayo. Nice. Budapest. Ang lamig ng bakal. Go, walk. Ang lamig. Meron nga ako nakikita guys yung kanila yung asin mata lang yung natatakpan nila tapos naka-cover yung buong ganun nila. Yung guys, currently we're walking na dito sa may Buda side, no? Kasi most of the time nandun tayo sa may Pest side. Kasi andun yung hotel ko, andun yung mga shopping, andun karamihan kasi nung ganap sa Pest side, no? So actually first time ko nakapaglakad dito sa may Buda side. This is the Buda side, guys. And on the other side, that's the Pest side. Chill lang. May mga nagjo-jogging din, pero yung jogging nila dito yung parang naka-ano din sila. Naka-gear din sila ng pang winter. Yung parang pero naka-ano sila, nakataklob din sila. Mga high-end hotels pala guys, nandito siya malapit sa Danube River, no? And then sa Pest side yan, ayan, Marriott Hotel ito. Ito naman Intercontinental Hotel ito. Yeah, this one. Intercontinental. And then yung Novotel na malaki dito sa may Buda side, nandyan din siya sa may Danube River. Ayan na ba yung castle? Yun na kaya yun? Sa taas? So yun guys, parang ito na yung Buda Castle. Pero hindi ko makita yung daanan kasi sarado naman doon. Hindi ko alam kung paano tayo makakapasok. But sabi, itong parang sa square na yan, nandyan na yung Royal Palace, nandyan na rin yung Matthias Church, tsaka Fisherman's Bastion. Yun na yata yung Buda Castle eh. So kailangan natin makatawid dito sa harang na to at makapasok doon sa loob. May tram din sa area na yan, no? Selfie na lang tayo. Hindi ko alam kung paano tayo makakapasok. Sabi bawal daw kasi yung kotse doon sa loob, pero pwede mong i-hike or pwede ka rin sumakay ng funicular or mag-bus. Pero kung mag-hike ako, saan yung daan? Basically, ganun lang man. Ayun yung Pest side. Kung tatawid kayo using the chain bridge, ito yung chain bridge. Diyan tayo tumawid kagabi. Tatawid ka. Going to Buda side. And then, makikita mo na itong Buda Castle and the Royal Palace, Matthias Church, ganun. Tapos, itong parang castle doon na yan, usually dyan sa ibabaw, sa ilalim pa niya, meron niya mga tunnels, mga sikreto silang mga lagusan. Siguro dati noong mga unang panahon ginagawa nilang mga secret exit or pwedeng doon nila tinatago yung kung ano-ano mang nilang mga weapons and stuff like that. Iniisip ko nga, di ba ito Buda side, what if meron kayang tunnel dyan tapos makakalusot sila doon sa Pest side, no? What if may ganun, no? Kasi syempre yung mga nakakadaan lang dyan, yung mga nakakataas-taas sa lipunan, meron silang mga secret passage pala dyan kasi sobrang lawak ng river na to, no? What if meron pala dyang mga tunnel tapos magkoconnect saan? Dito daw sa Buda Castle na yan, sa ilalim yan, meron mga tunnels, mga secret passageways. Iniisip ko nga, meron kayang tunnel from this Buda side, tapos tatawid sila tunnel papuntang Pest side, no? Tapos itong river pala dyan, di ba malawak yan, meron pala yung mga tunnel sa ilalim pala, no? Yun lang yung naiisip ko, no? May mga secret sila passage. For example lang, magkaroon ng mga wars or ganun, no? Ang layo na ng mga naisip natin. Magkaroon ng mga wars, tapos meron silang mga secret pala dyan na yung mga nakakataas-taas sa lipunan, pwedeng daan sila magtatago. May mga tinatago pala sila dyan na kung ano-ano, no? We'll never know.
But yeah, that's the Danube River, no? Kagabi, kasi gabi na tayo dumating, so hindi na natin masyadong nakita. Pero ngayon, paggabi na nga lang din eh. So, one last look of the Danube River. The Danube River that separates the Buda side and the Pest side, no? Gano'n kaya kalaki tong Danube River? Kasi umaagos daw siya sa 10 different countries eh. Hanggang sa Germany. Ano pa yung mga katabi ng Budapest? Austria? Mga ganun. Austria. Slovakia. Hi guys, ito yung Buda Castle. Mas maganda yung view niya from the chain bridge. Doon kasi ako naglakad sa isang bridge, no? Hindi siya yung chain bridge. Pero ayan, pumunta ako dito sa chain bridge ulit. Dito tayo nagaling kagabi, di ba? Mas maganda pala yung view dito ng Buda Castle. Ayan, oh. That's the Buda Castle. Tapos ito yung funicular, oh. Kaso parang sarado na. Or, yan. Parang may funicular dito, sasakyan mo. Ayan, oh. Saan ba? Wait lang. Ayan. Ito yung funicular, guys. Meron dyang funicular, sasakyan mo. Papuntang taas. Tapos pupunta ka dun sa Buda Castle. Ayun o, ganda pala. Alam nyo guys, nararamdaman ko na yung mga taong nakatira sa malamig na lugar, kaya ayaw nila ng malamig. Ako sobrang hilig ko sa malamig at na-enjoy ko pa rin naman hanggang ngayon. Pero alam mo parang 22 days ka 22 days ka nang nilalamig araw-araw. Parang minsan I need a break. Parang minsan pwede mo pahinga muna ako sa lamig. Parang everyday na lang na malamig, no? Mahilig ako sa malamig kasi syempre galing ako sa tropical na bansa, no, namin hindi naman tayo luwalamig ng ganitong malamig talaga. So kapag nakaka-experience ako, like natutuwa ako, na-enjoy ko. Pero imagine 22 days ka na ganito. Tapos ngayon extra lamig, parang pwede mo magpahinga muna tayo sa lamig. Parang ayoko na muna sa labas. Parang gusto, grocery nga tayo. Sakto gabi. Parang back to salad nga tayo. Parang nagtatry ako ng mga hindi salad, di ba, ng mga pagkain dito. Pero parang mas masarap pa yung salad. Back to salad na lang tayo. Healthy pa, mag-grocery tayo. Kasi sa mga grocery dun mainit eh. Basta sa loob ng building mainit. Pag nandito ka sa labas, parang pwedeng magpahinga na sa lamig. Tsaka extra lamig dito sa Budapest, no? Or I don't know. Kasi siguro itong river area, open area siya. So yung lamig parang pag humahangin, bumubuga sa'yo lahat. Tara maghanap tayo ng grocery for dinner. So guys, I'm back here at the hostel. Bumili lang naman ako ng strawberry dyan sa Lidl's. May grocery malapit sa amin. And then bumili ako ng tinapay. Sorry. Yun na yung i-dinner ko. Itong mga tinapay na to. Then nagtimpla lang ako ng kape. Of course, bumili ako ng water. So lahat to mabot siya ng magkano yun? 2,000 foreign, mga ganun, 2,000 foreign. So around mga 300 pesos. So I'm just gonna have dinner. And that's my dinner for today. Let's go. So guys, if mag-hostel living kayo dito sa Europe or even sa Asia naman, marami talaga mga nakatira sa hostel na nagluluto lang or bumibili lang sa groceries, magluluto sa kusina. Sa lahat ng mga hostel na pinuntahan ko, especially kapag may kusina, laging meron instant noodles, basta nagluluto lang sila ng kung ano. Parang ganun ka talaga mamumuhay sa hostel, no? But ako nagpasaway na naman ako today. Sabi ko, gusto ko talaga ng tinapay. So tinapay na lang yung kakainin ko. Yun na yung dinner natin. Tapos strawberry lang ako para kunyari, dayain ko lang yung sarili ko na parang, may strawberry naman, healthy naman. Pero yung totoo, tinapay talaga yung dinner natin. Kape. Marami akong instant coffee na baon. Yung ano to guys, yung no sugar. Ang sarap magkape sa sobrang lamig na panahon. Tapos yung kape dito sa Europe, nagkakape naman ako minsan. Minsan umorder ako, mga shot lang pala, yung parang mga espresso, mga cappuccino, mga maliliit na. Yung mga shot lang, yung kinikrave ko ng kape, yung parang isang bandihadong kape na gaganunin ko, di ba? Dito maliliit yung mga kape nila sa Europe, mga shot lang, pero matatapang. Minsan naman may lumalaki ng konti, mas maliit dito.
ng kape. Sarap ng kape. Isa pa pala naging problema ko today guys. Yung CR, kasi bumibili ako ng ganito. Kasi diba guys, nagko-comment kayo hindi ako nagtutubig. Sabi ko, sige na nga magtutubig na ako. So bumibili ako ng mga ganito, 1.5 liter. Tapos usually good for the day ko na yan. Ang problema ko naman, pag inom ako ng tubig, ihi lang ako ng ihi guys. Kasi sa buong Europe trip ko, parang hindi ako pinagpawisan ever. Especially diba winter, hindi naman ako pinagpapawisan. So yung tubig, kailangan ko talagang iihi. Tapos, ang problema dito, wala masyadong public toilet. So, may mga times kanina, tumatakbo na ako papunta dito. Hindi ko na talaga kaya yung ihiin ko. Tapos, tumatakbo na ako pauwi dito sa hostel. Parang feeling ko maiihi na talaga ako. Tapos, pagbalik ko dito, di umihi na ako. Tapos, uminom ulit ako. Kasi may ganyan nga ako, uminom ulit ako. Tapos, paglabas ko guys, edi ang layo ko na, naiihi na naman ako. Sabi ko, shucks. Yun yung problema ko. Tapos, yung ihi ko pa yung parang yung tubig, hindi siya may yellow. Kasi nga, feeling ko naman dito wala namang nilalabas yung katawan ko na liquid kasi hindi naman ako pinagpapawisan. So yung iniinom ko na tubig, naiihi talaga ako. Tapos ang hirap ng public toilet dito. Sabi nyo, pumasok sa mga restaurants, di ba? Guys, mautak na sila. Yung mga CR sa Starbucks, sa McDo, may mga code na. Yung parang, di ba may resibo, tapos may code sa resibo bago ka na makapasok sa mga restaurant. May mga code na sila. May mga iba naman restaurant na may CR pero hindi siya public CR. Siyempre dapat to order ka. Sarap ng strawberry. Yung strawberry nila dito sa Europe hindi ganun kaasim. May konting asim pero hindi maasim. So yun guys, share ko sa inyo. Meron ako mga epic fail moments today. Diba? Nag-grocery ako sa Lidl for my dinner. Tapos nandun ako sa may bakery area, sa may bread area. Tapos doon kasi merong tong, 'di ba? Pwede kang kumuha ng itutong mo, yung tinapay ilalagay mo sa lalagyan mo. Pwede rin namang plastic, ilagay mo yung kamay mo sa plastic tapos kukuha ka ng ganon. Or yung mga iba naman, diretso na kamay lang talaga, kinukuha nila yung bread, tapos ilalagay nila mismo sa lalagyan nila, parang kinakamay na nila. Meron doon lalaki, parang turista din siya actually. Kumuha siya ng 2 bread. Kinamay niya. So okay lang naman kasi pagkain niya naman yun, 'di ba? So kinamay niya yung 2 bread. Tapos, nagulat ako pagkakamay niya, nag-change siya ng mind. Binalik niya. Tapos syempre ako na-shocked ako. Tapos nakatingin ako, may hawak-hawak pa ako na tong. Kasi na may mili-mili ako ng bread. Tapos nakita kong binalik niya, sabi ko, hala? Tapos, napalakas yata yung pagsabi ko nung, hala? Nagkatinginan kami. Tapos nagkatinginan kami na parang, hala? Kuya, ba't mo binalik? Tapos si kuya, alam mo, parang hiyang-hiya siguro siya. Akala niya siguro walang nakakita sa ginawa niya. Hiyang-hiya siguro siya. Tapos parang nagkatinginan kami. Tapos parang, umalis siya doon sa bread station. Grabe naman kasi, di ba bawal mo naman ibalik kung ikakamay mo kasi may option naman ng tong. Kung hindi ka ba sure, itong mo tapos ibalik mo, di ba? Or pwede mong i-plastic tapos yung kanya kasi kinamay niya. So pag ikakamayin mo, dapat parang sure na sure ka na nabibilhin mo, di ba? Kasi kinamay mo na yun. Natatawa talaga ako. Binalik niya, guys. Very wrong. Tapos parang hiyang-hiya siya. Umalis tuloy siya dun sa bread station. Parang nahiya na siya sa ginawa niya. Akala niya hindi ko siya nakita. Tapos yung pangalawa naman, nag-dinner ako. Tapos kinain ko na yung dinner ko. Tapos dyan sa hostel ko. Tapos after, umakyat ako sa may 5th floor kasi nandun yung room ko. Tapos nag-CR ako, nagwiwi ako. Tapos after ko na magwiwi, lumabas na ako sa cubicle. Pagkalabas ko, merong babae. Tapos nagkagulat lang kami. Sabi niya, oh! Tapos sabi ko, bakit? Sabi ko, laka. Nagulat din ako kasi akala ko, pang lalaki yung CR. Pang babae pala yung CR na lagi kong sinisiaran. Wala kasi laging tao. So akala ko pang lalaki. Ang malala kaninang umaga, naligo ako doon sa pang babae pala yun. Parang si ate nagulat pa siya na, hala, siya ba yung mali? Siya ba yung nasa maling CR? Tapos sabi ko, hala, sorry. Sabi ko, pang babae lang ba to? Sabi niya, oo, andun yung pang lalaki. Yung pang lalaki pala medyo nakatago. So, yung mga epic fail moments ko today na hindi na-capture ng camera. Share ko na lang sa inyo. So guys, bumalik lang ako dito sa Budapest Shopping Street, no? Magtitingin-tingin lang ako. Parang hindi na ako bibili kasi wala na akong luggage. Char, I can promise. hindi na ako bibili. Pero gusto ko lang mag window shopping, ganyan, lakad-lakad.
spend the last few hours natin dito sa Budapest. Ay, hangit pala yung angulo, sorry. Ayan. Sobrang lamig na, hindi ko na kinakaya. Dati nagpapanggap pa ako na kaya ko. Pero ngayon kailangan na talaga nito. And then ito. Sa kamay nga kailangan, pero tinatago ko na lang sa bulsa ko. Nakakaya ko naman pag tinatago ko sa bulsa ko yung kamay ko. But basically, ito siya sa gabi, guys. The Budapest shopping street at night. So I think I have to end the vlog na dito, no? Bitin yung Budapest ko. Ang dami sa itinerary ko na hindi ko napuntahan, especially the thermal bath, no? Kasi nga Budapest is known as the thermal bath capital of the world. Dito may pinakamaraming thermal baths, guys. So dapat na try natin yun. But priority ko kasi yung shopping. Yung shopping yun una ko kanina. So hindi ko siya nagawa. So I think kailangan nating bumalik dito sa Budapest to experience that. And then yung mga rooftop bars. Ang dami kong nakasulat na rooftop bars. Every night, iba-iba yung rooftop bars na pupuntahan natin. Kasi ngayon yung mga recommended na magandang view doon ng Budapest. Kami nakain ako. Ayun. So hindi ko rin napuntahan yun. The Jewish Quarter. Marami akong hindi napuntahan. Akala ko enough na yung 2 days. Kaso na-delay kasi tayo rin kahapon. So wala rin ako masyadong nagawa kahapon. But kulang siya, guys. So if you have more time, better if you stay here mga, sabihin mo 3 nights kung kaya. Para kasi yung thermal bath parang it will take half of your day na, no? Parang relax lang. So I suggest ganon. Ayun lang, guys. And we need to go back here. We need to go back to Budapest to experience more of the city, Hungary. Pero hindi naman tayo naging hungry dito sa Hungary, no? Marami tayong nakain dito. But dito ang naging favorite kong grocery store is Lidl. Sa Switzerland, Co-op, diba? Dito Lidl, kasi yung malapit sa hotel namin and mura. Guys, yun yung Zara. Yan yung bumudol sa atin kanina. Mag-check lang naman ako pero hindi na ako bibili. So yun, guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa capital ng Hungary, Budapest. And tomorrow we will visit another country. Sasabihin ko na ba? Sige, bukas na lang para may suspense, no? So it's just a 2-hour train. Magti-train tayo. I'm gonna use my U-Rail again. 2 or 3, mga ganun. 2 to 3 hours na train lang. So ayun, guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye, Budapest!